Nagsimula talaga kami sa mga festival as a vendor. And then nagre-rent lang ng kitchen to do our stuff or to do cooking, preparing. And then after the pandemic, naghanap kami ulit ng kitchen na marentahan. So eto na yung time na nakita ko to sa marketplace. And then yung owner po nito is yun, nag-offer ng a very good deal na hindi naman namin matanggihan. And then sabi namin, why don't we try? Tinuloy namin, nag-ambag-ambagan kami ng mga pamilya ko at kaibigan namin para i-put up na itong business. Ang ginawa namin, ako lang muna yung nag-resign, ako lang yung tao, hindi kami nag-hire ng ibang tao. Kami lang tulong-tulong. Kung sino yung naka-day off, siya yung pupunta dito para mag-help sa restaurant, pag-help dito. After work nila, pupunta dito, magpe-prepare kami ng mga dapat namin ipiprepare. So, tulong-tulong lang po muna talaga. Kain po muna kayo. Actually, kaming lahat nasa food industry. Ako nasa Tim Hortons, yung kapatid ko nasa McDonald's, tapos yung asawa ko naman, tsaka yung isang partner pa namin, St. Louis. We know the standard ng different restaurant na established na. Parang nagkaroon na kami ng idea and experience on how to manage some restaurant na sa amin na talaga. 'Di ba? So nagiging advantage yun sa part namin. Dahil dalawa yung pork, nung kinuha namin yung restaurant, like hindi muna namin inakala na mag-click din yung mga pa-venue dito. Kasi 'di ba napaligidan po kami ng mga offices, ng industrial, commercial area. So, Sabado at Linggo, close yung mga 'yan. So kami, close din kami pag weekend, Saturday at Sunday. So ngayon, yung naisipan niya namin, ipagagawin na lang na pa-venue yung restaurant pag Sabado at Linggo. So, pwede silang mag-book dito ng kasal, ng binyag. Yun yung mabili dito, binyag, tsaka birthday. Dito, papasok na lang sila. Wala na silang ilalahanin. Katulad this Sunday, meron po tayong kasal. Vegetarian lang sila. Sabi, ate, pwede bang nang magpakasal kami dito na, pati yung ceremony dito na rin para kasi kulang sa budget ganito. So, yun. Kini-cater naman namin at nag-adjust naman kami according sa budget nila. So, yung best seller product namin is bok choy. Ang bok choy is actually from Iloilo. Nagsimula daw ito sa La Paz bok choy. It composed po ng noodles, yung ramen, tapos may pork liver, merong yung pork meat, at saka may chicharon, and then merong garlic beets. Ito, kami din gumagawa nito ng garlic beets. And then may green onion, syempre, to garnish. Ilonggo people are looking for authentic na mga pagkain from Iloilo or from Bacolod, ganun. Kasi, so bok choy is number 1 talaga nilang hinahanap. So ito, pick up lang. Nandito kasi kami sa commercial na area, so people are just have 30 minutes sa break nila. So, tatawag lang yun dito, sabihin, April, pagawan mo naman ako ng 2 bok choy, or April, ano mo naman ako ng tapsilog, sisilog, ganun. And then, punta lang sila, and then pick up na nila, ganun lang.
pinagkaiba ng mga instant bok choy sa atin is ito. So, ito pinakuluan talaga namin overnight. Ayan, yung mga buto-buto dyan. Very tender, very ano na yan. Para lumabas talaga yung kanyang brooding. Ayan. So, yun po ang sekreto ng tropang Ilonggo na bok choy. Nasa sabaw po namin na pinakuluan talaga overnight para lumabas yung natural na lasa ng buto-buto. Yung mga kasama ko dito, asawa ko, kapatid ko, and asawa ng kapatid ko at kaibigan namin. So, bago pa namin na-put up yung business na to, through thick and thin, kasama ko na sila prior. So, buo yung tiwala ko na ano man ang mangyari, ano man ang mga challenges na darating sa amin, as we go on dito sa business, malalampasan namin. So, hahanguin po natin to. Kailangan nating kunin yung mga buto-buto kasi hindi naman pwedeng baka malagay yung butong-butong ito doon sa mga bowl ng customer natin, ma-choke pa, mahirap na. Kaya kailangan kunin natin yung ito. Tsaka itapon yung mga butong maliliit. Pero ito, may mga laman-laman. So, pwede pa natin ilagay. Ayan, hinihimay-himay yan, bawat isa. Mga busisi, grabe yung trabaho. Ayan, isa-isahin natin yan. Kasi pag nilagay mo as ganyan, hindi na-appreciate ng ating mga customer. Kaya malinamnam. Bok choy is already part of our kabataan noon. Pagkatapos sa eskwela, punta ka na ng yung mga nagtitinda dyan sa kali-kalye ng bok choy, either bok choy or pansit molo or arroz caldo, yun talaga yung nakalaka nating snack after school natin. Kaya siguro na ano na rin doon sa ating panlasa na the bok choy, tatak Ilonggo. Fast forward nga po, hindi namin na inakala na dito pala ganito palang business yung papasukin namin someday. So, thank God sa siguro sa mga experiences natin nung kabataan natin, hindi lang natin talaga namamalayan, minimold na tayo ng Panginoon into something that we become in the future. Hindi lang talaga natin alam kung anong plano sa atin ng Panginoon. We just need to trust the process. Gaano man kahirap, gaano man yung mga isinasakripisyo natin, but tiwala lang tayo, there is a purpose for everything. So aside sa ating bok choy, meron din tayong chicken inasal, Bacolod style, na pwede nyo ring puntahan at tikman. It is very popular sa Bacolod kasi meron tayo doon na country style na chicken inasal kung saan mamimili ka lang doon kung aling mga restaurant ang gusto mong pasukin. Lahat yun, chicken inasal talaga yung mga binibenta. Kaya halip po kayo at itry nyo din po yung chicken inasal namin. Ang Bacolod chicken inasal po kasi, yung simple lang yung ingredients niya. Ginger, garlic, lemongrass, soy sauce, calamansi, vinegar. Pagsamahin mo lang, the magic will start. Alam mo, sa ganitong negosyo, natutunan ko lang magsakripisyo.
kapag nag-work ka, pare-pareho lang kayo sahod ng tamad, tsaka ikaw naggrabe yung trabaho, hardworking. So dito, once you have your own business, whatever input na binibigay mo sa business, may output talaga yon. Noon, nung nagtatrabaho pa ako, 8 hours lang yung trabaho ko, I'm done. Free time ko na the rest. Ngayon, na business owner ka na, wala, kahit madaling araw, 1 a.m., 2 a.m., dut-dut pa rin ako ng dut-dut sa telepono kasi may mga nag-i-inquire. Madaling araw na, nag-a-advertise ka pa kung batchoy for sale, batchoy, $10 only sa mga different na Filipino groups, diba, for my advertisement. Dahil nagsistart pa lang kami, kailangan mag-put more effort, sacrifice, and huwag kang mawalan ng pag-asa na hanggat naniniwala ka naman na there is potential in your product, alam mong magiging successful yon, hindi mo susukuan, gaano man kahirap. Before kami nakakame up ng pangalang Tropang Ilonggo, maraming mga pangalan kaming naisip or na-input or na-brainstorm ng mga pangalan. Like halimbawa, mga food trip, mga Ilonggo's Best, mga kasi we are group of Ilonggo people, di ba? And we wanted to name it after the Ilonggo na, para pag sinabi mong Ilonggo or pag sinabi ng name na ganito, Ilonggo people knows already na mga Ilonggo yung product na makikita nila at makakain nila doon. So, dahil sabi namin, we are group of Ilonggo people, so why don't we put like Tropa? So, like Tropang Ilonggo. So, doon po kami nakakame up ng name ng ganon. Sabi ko lang sa aking mga kasamahan, laban lang tayo. Mahirap yung pinagdaanan natin at maniwala lang tayo na someday darating din tayo sa gusto nating marating. With God's presence and God's guidance with us, kaya natin to. Sa aking mga customer, sana punta po kayo dito, mag-try po ng aming batchoy, mag-try po ng aming mga chicken inasal at saka mga street foods, and satisfied guarantee po kayo.